So anyway, Carla ngayon, no, alam mo ba na yung Kilometer Zero sa May Luneta, yung Monument de Rizal, ay pagdiriwang na yung centennial year niya kung kailan siya itinayo. So ganun na pala katagal yun. Tapos yun nga yung tinatawag na Kilometer Zero kasi doon nga syempre pinagbabasihan ng lahat ng mga locations sa buong Pilipinas. So of course, mga boss, pag-uusapan natin kasaysayan yan at kung ano-ano ba yung mga programa na gaganapin para nga ipagdiriwang yung centennial anniversary ng monument dyan sa May Luneta. Kaya ngayong umaga, makakasama natin si Sir Regis Romero II ng KGCR at gayon na rin si Dr. Loreto A. Santos, ang Area Commander ng East NCR Knights of Rizal. Good morning, sir. Good morning. Good morning sa mga manonood. Good morning, boss. Alright. Sir Regis, ano po ba yung mga activities na gagawin natin, especially centennial year na ng Monument de Rizal sa May Luneta? Dahil ito'y ang Rizal Monument ay isang bantayog natin sa bilang pagka-Pilipino natin dahil nandun si Jose Rizal. Ang Rizal Monument is the 100 years itong taon nito. So itong buong December nito, it was declared by Presidential Proclamation na itong Rizal ng December, the whole month of December, as Rizal Month. And to start with, meron tayong itong December 1, isang Unity Run. Unity Run na bagong simula sa Kilometer Zero. Okay. Tatakbo tayo, we will run as lahat tayo ng mga professional, mga businessman, mga estudyante, mga ibang organisasyon, natatakbo sila bilang paggunita na pwede tayong bumalik. Kalimutan natin yung mga ibang problema, that there is hope sa ating bansa. Kaya bagong simula, magsisimula tayo ng pagtakbo alas 5:30 sa December 1. So napakaganda talaga ng konsepto dahil nga we really need something like this, yung parang idea of a fresh start, of hope dahil nga in the wake of Yolanda. Pero meron rin po ba kayong proyekto para tumulong sa mga biktima nitong bagyong ito? At bilang simula nga, itong December 1, itinatagon din natin, pagkatapos tumakbo ng 5:30, yung alas 7, magkakaroon tayo ng programa na nakikita naman natin sa mga internet, no? Ang daming posters na lumalabas na lahat ng Pilipino gusto magpasalamat sa mga dayuhan, mga foreign, iba-ibang nations, iba-ibang bansa, iba-ibang organisasyon na internasyonal na nagpapasalamat sa internet at mga Pilipino. To consolidate all that, para magkaroon ng isang national sentiment, no? Magkakaroon tayo ng isang alas 7 programa na tumakbo rin, no? At kasama yung mga flags na iba-ibang country na nagpapasalamat naman tayo sa iba-ibang bansa. So nagpaparandam tayo, magparandam tayo sa buong mundo na tayo'y marunong magpasalamat, na binigyan tayo ng hope at magkakaroon tayo ng national sa kanila. Okay. Sir Regis, kailan po yun? Yung sa 7 p.m. na gagawin? December 1? December 1, yung 5:30 yung mga tatakbo, Okay. and then kasama yung mga flag yon. Yes. At yung 7 o'clock naman, yun yung programa sa lahat ng mga mamamayang Pilipino, lalong-lalo na dito sa Manila, na pupunta rito. At maraming mga eskwela, Jules, na pupunta rito, sa Adamson University, si Dr. Banyaga, no? Si Father Banyaga. Tapos ang PUP, no? Polytechnic University of the Philippines, nandiyan din si Dr. De Guzman sa pamantasan ng lungsod ng Maynila, sa University de Manila. At saka yung mga si Dr. Torres sa Rizal Technological University. Alright. So marami tayong eskwela dito na sasali at mga organisasyon. Sir, i-storysize lang natin, Carla, no? Yung, syempre, mas maganda na malinawan din yung mga boss natin kung ano nga ba yung kasaysayan nitong monument na to. Bakit siya ginawa? Sinong gumawa nito? Actually, noong 1901, nagkaroon ng Philippine Commission. Nasa Philippine Commission, no, tatandaan nyo, 1898, nanalo tayo sa Revolution, pero we were under the Americans hanggang noong 1901. So yung Philippine Commission, nagulat nga, ang pumirma para magkaroon ng Rizal Park, magkaroon ng monumento, ay si Theodore Roosevelt, presidente ng Amerika. At ang layunin nun, yung bayani na puno ng pagtuturo sa mga Pilipino, ay yun ang ilagay doon. Kaya nagkaroon tayo ng Rizal Park. At
even included in that order, in that legislation, magkaroon ng international contest sa mga sculpture. No? So ang daming sumaling mga sculptor na mga iba-ibang bansa, at ang nanalo ay yung Motto Stella or Guiding Star. Napakaganda ng pamagat dahil Guiding Star. It is a guide of the Filipinos. At kung titignan mo yung monumento ngayon, hindi lang si Rizal ang nakatayo doon. Kung titignan mo yung paligid niya dahil sa sculpture na, nandun yung pagmamahal sa pamilya, ano? Love for our family. Dahil may isang bata na inahawakan niya yung bata. At yung pag-aaral natin, education, yun ang mga tinuturo ni Jose Rizal sa atin. At ang kasipagan na mayroong araro, doon sa likod ng monumento, mayroong araro na the industriousness of the Filipinos. So, nung after that, ang nanalong si Richard Kis, yun ang nanalo. Isa siyang sculptor ng Swiss na at that time siya yung gumawa din ng skulptura ni William Tell sa Switzerland. Okay. And sir, of course, para sa Rizal Month, marami pang ibang mga events. Pero bago muna yun, pag-usapan natin yung talagang efforts ninyo para ma-instill talaga yung mga teachings and yung life and values na tinuro nitong life ni Jose Rizal. So, meron po tayong ginagawa for K-12. Paano po ba natin siya ilalagay dito sa bagong sistema ng edukasyon? Yeah. So, nais kong una ay batiin ang ating mga guro sa buong Pilipinas sapagkat ang Knights of Rizal po sa Marikina City Chapter particularly, in cooperation of course and support of the Supreme Council under the leadership of our Supreme Commander, Sir Regis Romero, kami po ay maglulunsad ng isang National Conference on Rizalism o Philippine Education. Ito po ay merong kaugnayan o relevance to the Enhanced Basic Education Act of 2013, which is Republic Act number 10533. Dito po ay magkakaroon kami ang tema po nito ay Rizal sa puso at buhay ng sambayanan, na kung saan magbibigay ng katugunan doon sa mga minimithi ng ating Department of Education na maisama ang Rizalismo sa mga curriculum sa basic education. Bagamat meron tayong Republic Act 1425 na mandato na ang kursong Rizal ay ino-offer sa college. Sa December 3, 2013, ito po ay Tuesday, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5, sa UP Bahay Alumni ay magkakaroon po ng isang konferensya na nasabi ko, at doon po ay tatalakayin ang mga sumusunod. Una po ay magbibigay ng keynote ang ating dating senador at dating Supreme Commander Joey Lina. At pagkatapos po nyon ay magkakaroon ng pagpapaliwanag tungkol sa kalalagayan ng K-12, promoting Rizalism in the implementation of the Enhanced Basic Education Act of 2013. Si Attorney Tonisito Umali, DepEd Assistant Secretary, ang siyang magbibigay ng panimulang lecture. At ito ay susundan po ng paano po mai-integrate ang Rizalism sa technical and vocational education. Ito po ay gagampanan ni Secretary Manuel Joel Villanueva, na siya pong TESTA Director General. At kaugnay po rin yun, ay magkakaroon ng isang presentasyon, the Strengthening Rizalism in Higher Education. At ito po ay gagampanan po ng CHED under the leadership of CHED Executive Director, Attorney Betriolo. At ipaliliwanag po rin dito ang kasalukuyang o modeling ng ating K-12, the K-12 Senior High School Modeling Program ng University of Makati o UMAC, na ipaliliwanag po ni Dr. Dalisay Browner, ang siya pong Vice President for Academic Affairs ng University of Makati. At gayon din po ay ibibigay po ng aming Supreme Commander ang tungkol sa Rizal and Education, ang karunungan at ang bahagi ni Rizal, ano yung kanyang inspirasyon, ano yung kanyang mithiin, at tungkol po sa naging karanasan ni Rizal sa Dapitan, paano ito maiuugnay
doon po sa implementation ng ating K-12. Actually po, ang K-12, ito po isang proyekto nang umupo na po sa posisyon ang ating Pangulong Noynoy Aquino, ay nag-create na siya ng steering committee with the TESDA, with the CHED, with DepEd, the stakeholders, even the Senate and the House, the Congress, ay ginawa nila ang pag-aaral dito. So, muli po, iniimbitahin po namin ang mga guro nationwide public and private school by virtue of DepEd order, by virtue of Civil Service Commission announcement. Kayo po ay maligod naming iniimbitahan, lalo na yung mga guro na nagtuturo ng Rizal sa December 3, Tuesday, sa UP Bahay Alumni. Maraming salamat po. Ayan, so Carla, no, may assurance tayo na kahit na may pagbabago nga sa curriculum ng edukasyon natin sa Pilipinas dahil i-implement na ngayong K-12, nakikita natin na nandun pa rin talaga yung education with regard to the life and works of Jose Rizal. Or sobrang importante yan sa ating values formation. Pero sir, meron po tayong culminating activity na magaganap at the end of the month. So ano po ba ito? Itong December 30, which is the actual death anniversary of Dr. Rizal, 117 years. And at the same time, this is the 100 years ng commemoration ng monument. Ang ating Presidente, President Aquino, will lead the flag raising there and then unveil yung tinatawag natin dahil sa 100 years, magkakaroon ng declaration the monument to be our national treasure. And this is headed by the National Historical Commission, sila Ludovico Badoy and Dr. Jokno. Okay. Okay, last question na po. Siyempre, marami pong mga kabataan ang nanonood po ngayon. So, pwede niyo po ba sila bigyan ng mensahe kung paano pa po nila, ano pa po yung ibang ways para po ma-honor si Jose Rizal, especially in the time of the internet nowadays? And of course, i-invite rin natin ang ating mga viewers para makisali rin sa inyong mga events for Rizal Month. Okay, so iniimbita namin kayo, December 1, 5:30, kung gusto niyo tumakbo, kung ayaw niyo tumakbo, yung alas 7, wear something white, no? Wear something white dahil ito yung ating bagong simula at a purity of purpose na meron tayong pag-asa. So December 1, magkita-kita ho tayo sa Rizal Park. Alright, message to the youth, sir. At sa ating mga kabataan ngayon, ipairal natin, meron tayong isang social order na gustong ipabatid sa atin ni Jose Rizal. At yan yung kabutihan loob. No? Kabutihan loob, honor, love of honor, dignity, malinaw na kaisipan. Ito yung mga values and virtues na gustong ipabatid ni Jose Rizal sa atin na isinulat niya doon sa Our Women of Malolos. Alright, maraming salamat po. Muli, nakasama po natin ang ating makasamahan mula sa Knights of Rizal, si Sir Reggie Romero II, ang Supreme Commander ng Knights of Rizal. At syempre kasama rin natin ang si Sir din sa Knights of Rizal. Maraming salamat po at good luck sa inyong events.